Si Mai. Teka, sino tumawag sa akin? Si Mai. Hindi ito ang nakita ko kanina. Pangalan ng babae sa librong iyon? Si Mai. Deserve mo yan. Pamilyar na linyang ito. Analisis kay Xiao Jing, pinakamalalang lalaki. Aalis na ako. Nasa libro ako. At suot ito ng dalaga, matapos tinusok sa ospital gamit itim na pulbura. Patayin, team. Takbo. Patayin, team. Masakit. Hoy. Paano umiyak? Pagsisising luha. Sinadya mong ibunyag relasyon natin. Nang mapilitan akong ianunsyo ka, bakit di ka umiyak? Yuha. Hind, nakatapak ka sa aking tubo ng swero. Ito na nga. Bulok na tarantado. Bulok na hayo, panis na bagay, mabuwal ka na sana. Magpagulong-gulong ka. Sumabay sa alon, magpakaloko-loko. Walang takot, walang habag. Si Mai, lumabas ka rito ngayon din. Ganyan na naman ang tono mo. Si Mai. Ako. Si Mai. Iisipin ko na lang na epekto pa ng pampamanhid. Hindi kita pagsisisihin. Sa susunod na linggo, magsasama kami ni Xuangrong para sa isang palabas. Manatili sa linya, walang makakapagsabi. Kung may fan na naman, ang mababaliw. Gago ka, namatay na nga ang orihinal na host. Nagsasalita ka pa rin? Saka. Teka muna. May nakalimutan ba ako? Ano? Nakalimutan ko. Itinabi ang dignidad. Si Mai. Nababaliw ka na ba? Baliw, fan mo ang tumusok sakit. Wala kang pakialam kung mabuhay ako. Tapos sinaharap mo ako. Umalis ka. Simi, buksan mo ang pinto. Usap tayo. Kaninong aso to? Kunin mo yung alaga mo. Hindi ba't ito si Emperor Xiao? Si Mai. Hoy. Bro Jing, tingnan mo ang Weibo. May problema. Si Mai, kapag ituloy-tuloy mo to, iiwanan kita. CJ. Sinabi mo yan, umurong kakatumbas equals aso ka. Gets ko na. Si Mai, sinusubukan mong gumawa ng kaguluhan, ha? Sayang. Maling target. Ginagawa mo lang. Mas lalong nagagalit. Tapos ka na? Biyahe na. Mabuting aso, hindi humaharap. Umalis ka na ngayon, Simi, para matapos na tayo. Si Mai. CJ. Huwag kang lalapit para magkabalikan. Punasan mo yung luha mo. Sa wakas, nakauwi na. Sa orihinal na libro, 1 linggo bago sumali si Xiao Jingxi at Su Xuangrong sa dating show. Batay sa takbo ng kwento, kusang nagpatali si Xim bilang suporta sa kanila. Sa susunod na linggo, magtutulungan kami ni Xuangrong sa isang variety show. Dapat magpakabait ka. Gusto mong maging mabait ako, hindi ako susunod. Mga hater, lumabas kayo. Sino ang sumaksak sa akin? Sabihin mo ang pangalan mo. Nababaliw. Nabaliw na si Zaimi. Sige pa, ituloy. Nakatayo ako rito. Ikinakataas ang gitnang daliri sa buong mundo. Baliw na babae ka. Bakit mo ikukumpara kay Su Xuangrong? Si Su Xuangrong. Pawiin natin siya. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi ka man lang katapat ni Xiao Jingxi. Pati siya dapat mawala. Kayo lahat mawawala. Mawalang galang na. Sino po ba kayo? Imbitasyon sa dating show. Tama, sa orihinal na libro, inanyayahan din ng dating show team si Ximai. Pero si Ximi, upang maiwasan ang hinala kay Xiao Jingxi, tinanggihan ang imbitasyon. Una sana naming inimbitahan kayo na sumali sa programa.
Pero dahil ayaw ninyong sumali, hindi na kami makulit. Sandali lang. Sino nagsabing hindi ako sasali? Kumpirmahin ko lang. Ito ba yung dating show na sasalihan? Ni Xiao Jingxi at Sushuo. Tama ba? Sige, sasali ako. Tama. Huwag kalimutang sekreto ito. Sino ang nanaksak sa akin? Magpakita ka. Tara na, alis na tayo. Walang balita kay Ximi. Wala. Naku, si Ximi talaga. Ano ba ang nangyari sa kanya? Jing, mahal na mahal ka ni Zaimi, pero sasali ka naman. Sa dating show kasama si MS, Shu, paano siya hindi magwawala? Ang kanyang mga kalokohan ay pagtatangka lamang para mapansin ako. Lalo lang akong nasusuklam. Tama na yan. Bukod sa akin at Su Shuangrong, sino pa ang sasali sa palabas? Iba pang artista. Di ko sigurado sa iba, pero siguradong hindi si Zaimi. Tama, araw-araw na nga siyang kinukutya. Hindi na siya magpapahiya pa. Jing, binigay ng staff ang mga maskarang ito para sa entrance. Maghanda ka na, aalis na tayo. Kamusta mga fans? Nanunood kayo ng Human Romance Observatory na Live Studio. Ako si Shanshan, ang inyong host. Sina actor Xiao at Xu Shuangro ay sasali sa dating show, habang may komedyanteng nahihiya sa sarili. Ang estado ni actor Xiao, hindi siya magpapakababa sa kanya. Ang pag-aanunsyo ng palabas, ang perpektong ganti, ganyan ang tamang paraan. Karapat dapat sa kanya, hayaan mong magalit ang siraulo. Makikita sa season na ito, 6 na mga panauhing artista na magsasama sa iisang bubong. At sa kauna-unahang pagkakataon, kami ay magtatape ng live sa buong bansa. Maaaring sumali ang mga fans bilang live audience. Ngayon, tanggapin natin ang 6 na maskaradong bisita para makilala ang mga fan representatives. Mga maskara, nakakamangha. Mga lihim na pagkatao, ito'y nakakabitin. Sakto, mababaliw na naman si Zai nito. Unang sorpresa, mga hayop na maskara ang suot tulad ng fox, tiger, panda, rabbit, peacock, at tuyong isda. May voice changers pa. Magkakaroon sa pamamagitan ng tunay na chemistry. Ito ay pakikipag-ugnayang puso sa puso sa unang impresyon. Malapad ang balikat, makipot ang bewang. Ang pandang iyon ay si actor Xiao. Ang mga fans ni Shuang ay tinatawag na Bunny Fluff. Ang kunong iyon ay si aming Shuang. Pero yung tuyong isda, sino naman kaya ang pipili ng kasuotang iyon? Isang alamat. Makinig kayong mga hater. Ako na naman. Bago ang unang pagtatagpo, ang mga panauhing guro ay sisigat sa Ideal Partner Questionnaire. Base sa mga sagot, ipapares namin ang bawat guro sa unang match. Tingnan natin ang screen. Ideal na lalaki ni Miss Rabbit, mabait, may magandang asal, may konting paninindigan, mahinahon pero firm. Si Movie Emperor Xiao yun. Xiaorong ang paborito. Hinahanap ni Miss Peacock, stable ang emosyon, malinis na feministang kapanalig. Ang ng Star Media, si Leo Waxing nandito. Stable ang emosyon. Siya kaya yun. Ang galing ng production team, nakuha nila ang VIP. Sunod, tipo ni MS, salted fish, ang kanyang requirements. 6 feet 1 inch ang taas. May 8-pack abs. Sports student. Teka, Dating show ba to? Parang fitness commercial. Astig. Girls, tama ba ang nakikita ko? 185 centimeters, litaw na abs, formang atleta. I-edit nyo ito. Nakaka-awkward. Direct ni you, pwede ba to ipalabas? Baka mabanto. Huwag magpanik. Titingnan ko mamaya. Sige. Ipapahayag na ang mga match. Sige, mga guro, pumunta na sa inyong dates. Mga minamahal na manunood, ang 6 na panauhin natin ay hinati sa 3 pares para sa 2-hour speed dating. Ginoong Panda, ang ganda ng outfit coordination mo. Nag-aaral ka ba madalas ng fashion styling techniques? Lanan. Excuse me. Pwede mo bang abutan ang mga tissue dyan? Elwet. Aray, ang init.
Ingat, Ginoong Panda. Baka mapasok ka. Ha? Ano yun? Ito ba'y bingi kaya siya? Si Ginoong Panda na ito ay hindi kumikilos tulad ni Xiao Yingdi. Kung hindi si Mr. Panda, baka si Mr. Fox ito. Kamusta? Mag-order na. May food restrictions ka ba? Wala, okay lang sa akin lahat. Perpektong harmonya. Sina Ginoong Fox at Binibining Peacock ang tunay na Xiaorong ship. Eksakto, panoorin ang private date nila. Magiging leksyon yan kay Zai. Karapat dapat sa kanya. Panglalait kay Xiao Yingding natin. Karapat dapat sa kanila. Simay, magpanggap kang ang walang ala. Panoorin mong i-date ko si Xu Shuangrong at magdilim ang paningin sa selos. Huwag mong sabihin na ito si toxic na mayamang second gen. Siya ay bola tagapagmana mula sa nobela. Ang misogynistic, chauvinistic, mayabang na si Q Chengji. Seryoso ba? Ni isang athlete nga wala ako. Tapos ito pa? Anong nakakatawa? Ang pagtawa ko ay wala kang pakialam. Ano ba problema mo? Dapat ito ay date. At yang nakakubong postura. Napag-aralan ba ang magandang asal? Una kong nakita, babaeng nakakross ang mga binti sa isang date. Anyway, pasensya na. Mas maayos na yan. Namanhid na kasi ang binti ko. Tigilan na ang kalokohan mo. Sige nga, subukan mo. Fox, sigurado ka bang tayo'y nasa dating show? Siguro. Di ba? Girls, nasa tama. Reality show ba tayo? Eksakto, ito ba'y dating show? O Gladiator Arena? Tinatawag nilang romance. Pero di ko pa nakita. Dating show na ganito. Seryoso. Director, dapat ito ay romance. Hindi social awkwardness syndrome. O cage fighting. Hindi ito mapapanood. Kamusta ang viewership? Wala tayo sa trending charts. Gawin mo ito. Papuntahin mo ang waiter na. Aaksidenteng, matapan ng wine sa babaeng contestant. Makuha natin, mga reaksyon nila, siguradong drama, tandaan mo, ginto sa ratings. Ang galing, isa katuparan mo yan. Pasensya na po tungkol dito, mga pinagpipitagan ng panauhin at crew. Ang aming mga kagamitan ay nagkakaproblema. Ipapost muna namin ang stream. Sandali lang. Sige, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsisikap. Magpahinga muna tayo ng saglit. Seryoso, paano nangyari ito? Ngayon pa, anong nangyayari dito? Unang araw pa lang ng pag-shoot, sumasabog na agad tayo. Live pa rin tayo, nagbago ang camera angle. Mga B, hidden camera prank ito, niloloko tayo ng director. Ay. Yang malikot mong babaeng yan. Tingnan mo ang iyong yapak. Nakakainis talaga. Tama na. Nasaan ang production team? Ito ba dapat ang perpektong kapareha? Babae ba talaga sila? Mas macho pa sila kaysa sa ibang lalaki. Hinay-hinay lang, Mimi. Huwag kang malungkot. Di mo ako matata. Humihingi ako ng paumanhin. Di ko napigilan ang sarili ko. Walang problema. Dating show ba ito? Bakit ibang-iba ang pakiramdam? Hindi ba't nandito tayo para mag-date? Bakit ang agresibo? Pagbabanggaan ng personalidad. Siguro nga. Sandali lang. Maririnig mo na ang lahat. Ikaw, ano nang tawag mo sa akin? Mimi, may problema ka ba dyan? Ganun? Hoy, tamad kang babae ka. Makinig ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Oh. Wow. Hindi masama para sa baguhan. Sayang at dala mo lang. Dalawang teknikang paulit-ulit. Lakas mong saktan. Hindi ba ikaw ang nang-away? Aray! Aray!
Hoy, Ginoong Zai. Ayos na. Naayos na ang makina. Nagsabi ka sana ng mas maaga. Muntik na akong umayaw. Yun. Sa segment na ito, hihinto muna tayo. Ipaalam muna natin ang mga pagkakakilanlan. Sige, Direktor. Direktor Neo. Lahat ng tauhan. Tapos na tayo dito. Itong isang to. Hati rin na lang natin. Pero aminin ko, itong MLC, Tiger, nakakasuka talaga. Nakakainis. Hindi mo napansin? Lalaki talagang walang respeto sa babae mula pat simula. Hindi lang siya makatuwiran. Nagpumupang pamandin manghampas. Tama ka. Itong tamad, sino ba talaga siya? Nabibini na ako sa intriga. Mahal na mga taga-subaybay, Human Romance Observatory, ang aming unang episode ay matagumpay na natapos. Ngayon, ibubunyag na natin ang tunay na pagkatao ng mga panauhin. Sabihin mo, sino sa palagay mo? Si Miss Salted Fish talaga. Tama, lahat ng netizen ay abalang-abala sa iisang tanong. Sino si Miss Salted Fish? Hula ko, siya'y isang mayamang heiress. Tanging may ganitong lakas ng loob, ang may ganyang koneksyon. Bago ang pagbubunyag, may huling hakbang tayo. Dapat magdesisyon ang bawat panauhin. Nais mo bang ipagpatuloy ang relasyon sa kasalukuyang partner, sa Villa? Ang oo ay nangangahulugang magpapatuloy ka sa kasalukuyang pagmamatch. Ang hindi ay magbibigay daan sa paghahanap ng bagong partner. Kung pipili ka ng hindi, ang palabas ay mag-aayos. Hindi. Hindi. Paano naman ang iba? Mukhang magkasundo sina Peacock at Fox. Bakit pareho silang tumanggi? Ano ang dahilan? Ginoong Fox, may tanong ang isang fan. Bakit ka tumanggi? Maganda si Miss Peacock. Pero sumali ako dito para hanapin ang isa. Espesyal na tao. Nalutas na ang misteryo. Si Fox ay si Xiao talaga. Syempre, sumali si A-lister Xiao. Dahil kay Shuang. Nasaan si Gold Digger na Zai? Itag siya ng isa. Panoorin nating magwala. Tama na. Oras na para ibunyag ang tunay na katauhan ng mga panauhin. Kamusta kayong lahat? Ako si Xiao Jingxi. Nako, si Fox pala ang sikat na artista. Kaya pala si Xiao ay kay Shuang lang. Kaya pala siya tumanggi. Ginagawa niya to para galitin si Zai. Para sa kanya yan. Si Ximai. Ay malamang na. Nagagalit ngayon. Iiyak na yan. Sunod naman, Miss Rabbit. Pakilala na. Kamusta kayong lahat? Ako si Shuangrong. Sa wakas, tanggapin natin ang pinakasikat na panauhin. Ngayong gabi, si Miss Salted Fish. Magpakilala ka na. Sorpresa. Akala mo ba'y di mo to inaasahan? Mga hater, bumalik na si Daddy sa laban. Sorpresa. Ximai. Hindi ba yan si Zai? Zaimi, wala kang hiya. Naghahabol kay Film Emperor Xiao dito. Hindi ka mapalagay sa relasyon ng ibang tao. Gold Digger, naiintindihan ko na. Sinusubukan ni Zaimi magpanggap na baliw para sa simpatiya ng publiko. Medyo nanghihinayang ako kay Kiyu Chengay ngayon. Kung kaya ni Brother Kiyu iwan si Zaimi, sasamban ako agad sa kanya. Hoy Director Neo, tingnan mo to. Lumipad ang views natin. Ngayon nakikita mo na. Kung gaano kagaling si Director Neo. Hindi nabibigo si Director Neo. Bihasa na siya. Sa mga hack sa algorithm, tumigil na tayo sa tamang panahon. Ihanda na si MS Zai sa susunod na segment. Huwag niyong sirain to. Opo, Director. Miss C, nandito para sa pag-ibig. Anong dating show kung walang pagligawan? Bakit nandito ka? Ximai, grabe ang effort mo para makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Sana nga makakita ka ng tunay na pag-ibig dito. Kung makakahanap man ako ng pag-ibig, problema ko yan. Pero, close ba tayo? Anyway, manatiling malayo. Si Film Emperor Xiao at Zaimi, hindi close, di ba? Bakit siya unang bumati? Eksakto. Ipalis muna natin si MS Zai sa entablado. Huwag niyong guluhin to. Gets ko. MS, Zai, pahinga muna kayo. Magsisimula na ang susunod na segment. CJ, host. HMM. Sira ulo. Magpanggap ka lang, Simi, kapag nakita mo ko kasama si Shuang na magkasintahan, iiyak ka sa inggit. Mahal naming mga fans, malapit na ang susunod na segment. 6 na bisita ang sasabay na aalis. Patungong Villa. Si Miss Liu ang tagapagmana ng Star Media. Parang tayo ay, bagay na bagay. Sana mas lalo pa tayong magkalapit sa palabas.
Naiintindihan ko, EQ. Nakakabilib kayong lahat. Nakontento sa inyong mga kapareha. Sana ang mapartner sa akin ay hindi mabigo. Huwag ganyan, magaling ka naman. May mamahalin din sa'yo. Paumanhin na. Nahuli ako. Mabigat ang bagahe, Prof. Su, tulungan kita. Hindi naman huli ang dati. Teka, huwag niyo akong kalimutan. Ha? Zai, hindi pa oras ng entry mo. Pasensya na sa pag-abala. Nasaan na ang ibang bisita? Medyo nasobrahan sa excitement. Pasensya na sa sobrang sigasi. Paumanhin sa lahat. Nagpapakabait na ngayon ang babaeng gold digger. Talagang sinasadya niya ito. Hindi ko matanggap na makita si Movie Emperor Xiao at Shuang na magkasama. Oo, siya ang may pakana nito. Paumanhin sa gulo, mga kaibigan. Humingi kami ng paumanhin. Director Neo, masyadong mabilis tumakas si Zai. Hindi ko siya napigilan. Kalimutan mo na. Hindi naman niya ito unang pagkaligta. Teka, Director Neo, ang totoong problema ay... Ano pang problema? Nawawala si Jishen. Jishen, G-Panda. 30 minuto na kaming naghahanap, wala siya, para makaipon ng oras. Sa paglabas ni Zaimi sa entablado, ipaubaya natin sa kanya ang sisi. Huwag mo akong pasalamatan. Kung hindi natin mahanap si G-Panda, papatayin kita. Kumilos na kayo. Mga tauhan, nasaan ang lahat? Lumabas na kayo. Ano ang nangyayari? Guro Kiyu. Bakit nyo inimbita ang siraulo? Baliw ba siya? O kayo ang mga baliw? Hoy, maaari ko bang malaman ang tawag sa iyo? Nini na lang tawag mo. Binibining si. Ang kapusungan mo sa mga bisita ay hindi katanggap-tanggap. Xiao, pakalma po kayo. Unang appearance ni Imesk si dito. Dapat maintindihan natin. Totoo, meron talagang nagpapakamatay para lang sumikat. Imayabak, huwag kang feeling gera. Akala mo dahil sa'yo ako sumali. Dito sa palabas. MSC. Huwag kang lalapit sa akin. Nagkakamalinaw ka. Ang pagpunta ko rito ay walang kinalaman sa'yo. Mamaya na, hahanapin ko na ang 6 na talampakang gwapo. MS, Zai, saan ka pupunta? Hanapin si 6 footer, syempre. Hindi pa tapos ang programa. Dito ka muna. Sana hintayin ako ng matangkad na atleta. Sos, anong dumaang bagay yun? Ay type ang isa para buhayin ako. Ha, tingnan mo, nagpakalat ng pera si Zai ng bato. Sinagasaan ng tao. Mabubulok ka sa bilangguan. May mapupunta sa kulungan. Mukhang panloloko sa seguro to. Alamin kong sinabi niyang, spam isa para buhayin ako, di ba? Spam isa para mabuhay ako. Nagpapanggap na nasaktan, ha? 5 segundo na lang para bumangon ka. O talagang sasagasaan kita. Sus Mariosep. Ang mukha. Ang katawan. Mga ebis. 111. Spam isa ngayon na. Spam isa para buhayin siya. 11,111. Shen, ayos ka lang po. Panda? Shen Moking pala to. Si Mr. Shen, isang milyonaryo. Nakatagpo ni Gold Digger Zai, saklap naman ang kapalaran. Kwento nila, 300 beses na nagbigay si Mr. Shen 10 milyon kada donasyon. Walang nakakaalam kung gaanong kalaki ang yaman niya. Paano napasali sa programa ang isang sikat na tao? Astig. Bakit kaya si Shen Moking sasali sa dating show? Wala yan sa orihinal na libro. Wag na, sa piling ng isang dilag. Wala nang pag-aatubili. Ayos ka lang ba, Yishen? Ikaw ang sumalpok sa akin. Nako, ang boses mo'y parang anghel. Ako nga. Aminin mo ngang ikaw. Magbayad ka.
Scammer ka pala talaga. Nagpapadala ka sa kahit sinong lalaki, parang hindi ka pa nakakita noon. Malinaw na si Jishen ay may pagtingin kay Shuang Shuang. Gumagawa ka lang ng eksena. Sandali lang. Kailan pa naging type ni Jishen si Xu Shuangrong? Talaga ba? Noong kumakain sila ni Panda, kasama si Xu Shuangrong. Walang interes siya. Tinanggihan niya rin siya. Mga fans ni Shuang ang nagkakandara pa. Nanghufag ka ba ng pera sa akin? CJ. Ang pera ay sumisira sa relasyon, pero kung kailangan, usap tayo sa kotse. Sang-ayon. Tara na. Sandali, hindi pa ako handa. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Ayos na. Wala nang pagtatalo. Dati akala ko si Zai, nagpapanggap lang na baliw. Ngayon alam ko na, tunay pala siyang siraulo. Si Shen Moking ay mayaman at guwap, paano niya nagawa to? Nagets ko na. Alam ng lahat, nagsisimp si Zaimi kay actor. Ginagawa lang niya to, para isipin ito, na lubos ang pagmamahal niya. HMM, makes sense nga. Mga minamahal na manunood, ito ang tirahan natin sa palabas ngayon. Ang mga bisita natin ay, tapos nang maghanda, magsisimula na ang unang laro natin para magkakilala. Bend a finger. Simple lang ang rules. Lahat may 5 nakataas na daliri. Magkwento ng experience. Kung di pa nagawa ng iba, magtupi ng isang daliri. Pag wala nang nakataas, out ka na sa laro. Ang unang matatanggal, ang magluluto para sa lahat. Maghahanda ng hapunan. Ginoong Shen, anong nangyari sa ulo mo? Ang lala ng itsura niya, dapat magpatingin ka. Kung maghintay pa tayo. Baka gumaling na di ba? Hindi na. Pag gumaling kasi, wala akong madidemanda. Nina, niloloko niya ako. Huwag kayong mag-alala. Magkakampi naman tayo. Masarap makita ang samahan. Masaya ako para sa inyo. Magsasaksakan din tayo pagdating ng... Gusto mo away? Game ako. Tanggalin niyo nga itong 2 Meniakis. Sige, mga kasama, tahimik muna. Halika. Simulan na natin. Magsisimula tayo sa isang laro. Malinaw na ang mga patakaran. Sino ang una? Ako na muna. Ako may 50 na gusali. Wala kayong ni isa. MRQ, kung maglalaro, seryosohin natin. Pagkukunwari ay nakakasira ng saya. Sino mo walang 50 na gusali? Sandali lang, 50 na gusali. Wala talaga kayo? Wala talaga, Jim Ashen. Anong klaseng tao kayo? Hindi nyo matanggap. 50 gusali. Wala yan. Nandito ang tunay na yaman. Lagay ko ng sinasabi. Ang kayamanan ni Mr. Shen ay misteryo pa rin. Di mo masar yan. Hindi kayang abutin yun. Teka muna. Si Mr. Shen naiintindihan ko. Pero bakit? Hindi sumuko si Zaimi. Simi, anong meron sa'yo? May 50 gusali ka ba talaga? Tama po, Miss C. 50 gusali ang pinag-uusapan natin. Hindi yan bagay na kayang ari ng karaniwang tao. Ay, pasensya na yun. Naalala ko lang bigla. Yung nakakatawa kanina. Ginoong Xiao. Nagtatawa ka ba sa akin? Miss C. Hindi ko po sinsadyang na idamay kayo. Pero hindi ba dapat ang iyong mga hangganan? Kapag nakainom ng konti, nagpapakamataas ka bigla. Nang lalait ng matatanda, parang naglalaro ka ng... Paulit-ulit na mga tugma. Simay. Alainan. Mukhang walang nakakaalam dito kung paano talaga laruin tong laro ng tama. Hayaan niyong ipakita ko ang tamang paraan. Sinabi lang ni Q Change na may 50 gusali siya. Hindi niya sinabi kung o virtual lang ang mga iyon. Kaya default na, ang pagmamay-ari ng 50 sa anumang konteksto ay dapat tanggapin. Hoy, kung ganun ako si Ximi na may 50 mansyon sa Mole Manor ay dapat rin ibila. Tama. CJ. Mukhang minaliit namin ang kakayahan ni Miss C. Si Miss C pala ay talagang matalino. Lanan. Dahil walang may tutol, ang mga talo sa round na ito ay sina Teacher Leo, Ginoong Xiao at Teacher Shu. Sa susunod na round, magsisimula tayo kay Teacher Leo. Hindi ako magaling sa larong ito. Magbibiro na lang ako. Marami akong chismis na alam. Pasok ba yun? Chismis? Wala nang mas maraming lihim kaysa sa isang transmigrator. Marami akong alam na chismis. Kasama ba ito? Dapat isama ito. Pero Inas Liu, ano ba ang pamantayan sa pagtutupi ng daliri? Ganito na lang, ang hindi magtutupi ng daliri, dapat magbahagi ng 3 chismis na may 2 kondisyon. Una, yung pinagsitsismisa, dapat kilala natin lahat. Pangalawa, dapat itong chismis na di natin alam.
Sang-ayot. Dahil walang tumututol. Tuloy na tayo. Si Liu Waxing ang tagapagmana ng Yaxing, pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa China. Alam yan ng lahat. Kapag nagsalita si MS, laging malaking balita. Sa totoo lang, di dapat natin siya pagsalitain. Ako na lang mauna. Hindi, huwag. Walang tatalo kay Emilio. Susuko na rin ako. Simi, ano ba ang problema mo? Marami kang alam na chismis. May problema ka ba? Hindi ka magtutupi. Desperadong manalo si Zaimi. Gusto niyang humanga. Si award-winning actor siya. Sobra na siya. Nagkukunwari lang siya. Gusto kong makita. Paano niya ito itatago? Dahil alam ni Teacher Xi, siya na ang mauna. Director New, maaari ba? Ano ba ang problema niya ngayon? Bakit bigla siyang naging maingat? Hindi ko alam. Sabihin mo na lang. CJ. Magsimula tayo kay Direk. Teka, Direktor Neo, huwag kang magpadalos-dalos. Baguhan pa lang siya. Anong chismis ba ang alam niya? Tama naman. May pagtitibi si Direktor, madalas hindi makadumi. Noong nagmamadali kami sa shooting, naipit siya sa CUC, nagpapala ng puwit sa takot. Tigil, huwag nang magsalita pa. Kwento ko ang tungkol sa Assistant Director. Ang una niyang relasyon ay online romance, pero ang online sweetheart niya ay si Director New pala. Nang nagkita sila ng harapan, nag-away sila, napunta sa kulungan, kahit nasa kulungan, nag-aaway pa rin. Binibini, maliit na direktor lang ako, walang sama ng loob tayo. Itong si Zaimi, ang nakakatawa. Tingnan mo ang mga reaksyon ng mga direktor. Ang sinasabi niya, baka totoo. Parang totoo naman. Isang huling kwento. MS, Zai, ang aming production team, walang galit sa'yo. Huwag nang magbunyag ng mga sikreto. Kumusta naman ang kwento ni Q Chengji? Simay, huwag kang lumampas. Ginoong Q, kumalma ka. Eksakto. Malayo ka pa nga, huminahon ka. Tama, pangalawang klase lang siyang artista. Anong chismis pa ba ang alam niya? CJ, ipatuloy mo, ano nang meron ka? Sabihin mo, makinig tayo. Huwag kang magpaloko sa normal niyang asal. Siya ay talaga. Sa totoo lang, You, hindi. Itaas. Ginoong Q, maaga ka nang matutulog. Nakikiusap ako. Tumigil ka ng pagsasalita. Hindi ito angkop. Kulang pa tayo sa isang pirasong chismis. Seryoso akong nakikiusap. 8. You, baka hindi niya. Pagbigyan ang hiling mo. Pero ay matutupad ang hiling ng kanyang anak. Pakiusap, tumigil ka ng magsalita. Hay, nakakahiya naman. Isang salita na lang sana. Mga girl, nawawala na. Ang mga tao, si Qiu Chengai, ang talino, sa daliri ni Zaimi lang umiikot, nahawa na tayong lahat. Dati ayaw ko kay Zaimi, ngayon naiintindihan ko na. Sino ba ang hindi? Hoy, Direktor, ang rating ng palabas ay tumataas ng husto, bumibara ng record. Pakialam ko ba sa sikat? Dignidad ang kailangan ko. Tama. Maganda sana ang dating show, pero kinuha ni Zaimi ang atensyon. Direktor, ano na ang plano natin? Mga host, huwag kayong magpanik, hayaan nating magsalita si Professor Shu. Sige po, Direktor Leo. Mga panauhing pandangal, mangyaring huwag tumayo, ipatutuloy natin ang laro. Anyayahan natin ngayon, si Professor Shu na magsalita. Ha? Ay. Ang ibig kong sabihin, may gusto ako sa isang tao. At, nandito siya ngayon. Unang araw pa lang naman, ngayon lang tayo nagkita. Hindi naman, love at first sight. Xiaorong tandem, grabe ang chemistry. Kunan niyo si Zai na gold digger. Gusto kong makita reaksyon niya. Tignan natin kung makapagpanggap pa siya. Huwag niyong titigan, naiiyak na yan sa backstage. Sa original na kwento, hindi dapat magkalapit. Sina Xiao Jingxi at Su Shuang, itong pakulo, parang pang-Oscar na pag-arte. MSC, anong nakakatawa? Ah, naalala ko lang, nakakatawang bagay. Aha. Nakuha ko na, panalo ka na sa round na to, kaya ka pala nakangisi. Di ba? Mali ka. Sa larong ito, susuko na ako. Impossible, sumuko talaga siya. Anong nangyayari? Nagtiklop si Zaimi.
Akala ko gusto niya kay Xiao na artista. Bakit siya magtikitlom ng daliri? Nagpapanggap lang yan, di ba? Mahilig talaga magkunwari tong babaeng to. Gurongxi. Nalito ka ba sa tanong? Ang tanong sa round na ito ay, kung may gusto ka sa mga nandito, hindi mo kailangang magtiklop ng daliri. Tama, kaya nagtiklop ako. May problema ba? Dito, wala ka bang gustong tao dito? Sino naman sa palagay mo? Sino ang dapat kong gusto? Wala na, kalimutan na. Mga guro, natanong na ni Guro Shu ang katanungan. Ano ang desisyon ninyo? Lusot na ako. Ako rin. Kasama ako. Mukhang si Guro Xiao lang. Ang hindi nagtiklop ng daliri. Ang sunod na tanong, mula kay Guro Xiao. Simay, tingnan natin hanggang kailan mo ito mapaglalabanan. Sa totoo lang, sa pagpunta ko rito sa programa, may espesyal akong hinahanap na tao. Dumating ako. Isang magandang laro, naging love fest dahil kina artista Xiao at Shuang. Hayaan natin yang si Zai na galami magpanggap. Mababaliw na yan sa loob ngayon. Dumating si artista Xiao para sa isang tao, dito sa palabas. Ibang mga guro, pwede na kayong pumili. Jizai, ikaw na ang susunod. Yesad, pag-isipan muna. Para pala sa akin sila pumunta, nagpapakipot lang. Jizai, may hinihintay ka bang espesyal na tao o nagkataon lang na nandito ka? May hinanap talaga ako, partikular na tao. Pero hindi siya dumating. Ano nang ibig sabihin nito? Direk, valid ba ito? Dapat tanggapin dahil ang tema natin ay, may hinanap akong tao. Basta totoo ang dahilan, hindi kailangang nandito sila. Huwag kabahan. Desisyon ng direk ang masusunod. CJ, kasali na pala ako. Sunod na si Jishen. Jishen, anong prompt mo? Nakapagsimula na ako ng aksidente. Nakagawa na ako ng scam collision. Magtiwala kay Shen, sinasadya mo talaga. Gusto ko kung paano si Jishen sumuway sa mga nakagawian. Sa palabas na ito, walang makakapantay sa kanyang kalokohan. Hindi naman sigurado, sa tingin ko, kaya ni Zaimi. Totoo, silang dalawa ay parehong baliw. Anunsyo na natin ang resulta ng round na ito. Si GQ at Binibini Li, isang daliri na lang ang natitira. Si Ji Xiao at Binibini Shu, may 2 daliri pa. Wow, sina Jishen at Jizai, 3 daliri pa ang natira. Oo nga pala, hindi pa nagsasalita si Jizai. Jizai, anong prompt mo? Jizai, ano pong paksa ninyo? Ako na. Mga hater, magsasalita ako. Nawala yung maliit kong mikropono. Heto. Buisit. Alam naman nating lahat, nasaksak ako ng fan ng isang tao. Nung nakaraan. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang mismong naganap. Nasa puntong, napakadelikado. Sumugod sa akin ang salarin gamit ang patali. Ako ay, nanghina, natakot, at walang magawa, wala akong pangtanggol. Nadamay rin si Ixi dito. Iri, Liu, huwag kayong lokohin. Ginagawa niya to para makuha ang awa at talunin tayo. Halatang halata ang plano niya, parang sampal sa mukha. Kaya pala sumali si Zaimi sa dating show para magpabango ng imahe. Ay nako, nagpe-pretend na umiiyak? Pero ito ang hindi nyo alam. Nung araw na iyon, umuulan, may payong ako. Sa desperasyon, kailangan kong isaksak ang payo. Sa kanyang. Teka, ano bang gusto niyang sabihin? Direktor, may masamang kutob ako. Tama, gaya ng isinaksak ko ang payong sa. Huwag niyong sabihin. Hindi. Ang. Puwit. Tumigil na kayo. Itinigil ang live stream. Napunta siya sa presinto at sa proctologist. Naku, sabi nila ang sigaw niya ay nakakapangilabot. Karagaya. Ni Direktor niyong gayon. Hay nako, anong lahi ka ba talaga? Grabe, ang galing nito. Di mo siya kayang asarin, walang kasing galing si Ate Zai. Pag inasal mo ang ibang artista, baka ma-depress sila. Pero kung si Zaimi ang asarin mo, ipapadala ka niya sa emergency room. Grabe ang level ni Ate Zai, fan na talaga ako ngayon. Aminin ko na, tagahanga ko na siya noon pa. Kaninong lahi ka ba talaga? Mga fans, magandang gabi.
Leave tayo ngayon. May konting problema. Tapos na ang icebreaker game natin kanina. Ang natat, sina GQ at Binibini Liu, ang mamamalengke para sa hapunan. Sila ang maghahanda ng ating hapunan. Ang ibang bisita ay pwede mag-relax sa villa o maglibot-libot. Naku, pagod na pagod ako. Binibini Zai. Ano? Dito na lang sabihin. Halika rito. Ang sikreto mo naman. Secret mission? Secret mission. Hoy. Dahan-dahan lang. Gusto mo ba ipagsigawan? Bago mag-Shamvethi, pakainin ng cookies ang tatlong lalaking bisita. Nang hindi nahuhuli, mission mo pa lang. Magpalihim na magpakain ng cookies. At hindi mahuli, ang hirap naman niya. Sadyang gumagawa ng eksena ang production team. Hindi na makayanan ni Emperor Xiao si Zaimi. Imposibleng kakainin niya yung ibinigay niya. Naiisip ko na kung gaano kahihiya ito para kay Zaimi. Ang kahihiyang daranasin ni Zaimi. Narating din natin. Pagod na ako. Usapan ay usapan. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Kasalanan lahat ito ni Ximi. Kapag siya'y sumalungat sa akin, sisiguraduhin kong Matikman niya sarili niyang gamot. parang nakakilala na ako nito. Parang noong bata ako at pinapakain ni tata. Eksaktong pareho. QQ. Ano ng problema? Hayaan niyong kainin ang bigay ng tatay ko. Teka, tatay ko. Sige, kain ka pa, mabait na bata. Pakakainin kita ulit ni tatay mamaya. QQ, ayos ka lang ba? Hindi pwede. Kailangan kong magpapump ng tiyan sa ospital. Imposible. Totoo bang nag-aanak si Brother Ki? Akala ko nagbibiro lang siya. Talagang itinuturing niyang ama si Zaimi. Sa totoo lang, yung pagpapakain kanina. Ang natural niyang pagtanggap, parang totoo, ama't anak silang dalawa. Tama na ang tawanan. Pinakamalaking hamon ni Zaimi ay talagang si Emperor Xiao. Eksakto. Abangan natin kung paano papakainin ni Zaimi ng cookies si Emperor Xiao. Kung diretso nating pakainin si Xiao Jingxi, baka nga siyang makagawa ng kalokohan. Pero huwag kang mag-alala, may mga bitbit akong paraan. Xiao, ano nga nakakuha ng atensyon mo? Yeah. Wala. O nga pala, nabanggit mo. Pinakain ni Ximi si Q-Change ng cookie. Xiao, parang nababahala ka kay Ximi. Xiao, Bigla akong kailangan ng hangin. Pupunta ako sa tea room. teka, sasama ako sa'yo. Aba, mukhang nakasagabal ako. Gusto mong umalis? Kayong dalawa, ano nang ginagawa nyo? Huwag mo silang pansinin, tingnan mo ako. Kailan mo ito kakainin? Mamaya. Ayos lang ba yon? Hindi, kainin mo na ngayon. Hindi na yon. Bakit ka nahihiya? Kainin mo na lang. Kakain ka ba o hindi? Hoy, aalis na ba ako? Kain. Ngayon, Ayaw kong kumain. sige. Ayaw mong kainin, ha? Kainin mo o ang aso ang tatarget. Ay, paumanhin. Hindi kita napansin kanina. Xiao, uminom ka muna ng tubig. Ha, tapos na ang lahat. May maitulong ba ako sa inyo? Walang importante, gusto ko lang banggitin, bago makipagrelasyon sa isang tao, dapat alamin mo muna ang ugali niya. Ilang taon ka nang nasa ibang bansa, baka hindi mo maintindihan. Si Emperor Xiao. Puno ng panunuya ang tono mo, akala mo hindi ko napapansin. Ishen. May hindi pagkakaunawaan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin.
Sasagutin ko siya. Walang masamang intensyon si Xiao. Alis na tayo. Dahil ipinagtanggol mo ako ngayong araw, kalimutan na natin ang pananakot. Hindi mo na ako pakakainin. Kailan ba kita pinakain? CJ, pakainin mo na ako. Ano ba itong pinapakain mo sa akin? Seryoso ka ba dito? Hindi, si Jishen talaga ang kumain. Posible bang, kanina pa si Jishen, sinadyang, nanliligaw kay Zaimi, at nakita ito ni Xiao Yingdi, alam na alam niya, may ginagawang task si Zaimi, at tumutulong pa siya. Di naman siguro, may gusto kay Zai. Naku po, huwag kayong gumawa ng kwento. Mapagbigay lang si Jishen. Mabait lang talaga siya. Hello mga fans, oras na para sa task, settlement time na, kaninang hapon pala, lahat ng mga guro, may secret task. Buti na lang, lahat, na kumpleto ang kanilang, mga secret task. Kaya, di lang ako may secret task. Parang si Teacher Q, maraming sorpresa. Siyempre naman, Kaya tayo ay, base sa bawat isang, oras ng pagkumpleto, desisyonan natin, ang pagkakasunod sa pagpili ng kwarto. Ang unang nakumpleto ang task ay, si Teacher Zai. Kaya si Teacher Zai, may priority, sa pagpili ng kwarto. May tanong ako, ito ay, kung mahuhulaan mo, ang secret task ng iba, ano mangyayari? Base sa secret task rules, ang nahulang task, ito ay, bagsak sa task. Sabay nito, ang paghula, sa task ng iba, bukod sa pagkumpleto. May extra puntos. E di ako. Hulaan ko, ang kay Teacher Xi, secret task. Hula ko, ang task ni Teacher Xi ay, pakainin ang 3 lalaking bisita, ng cookies, di ba? Tama ang hula ko, bagsak si Teacher Zai sa task, huli sa ranking. Si Teacher Shu, dahil, nahulaan ang kay Teacher Zai task, ay naging number. Natulala si Zaimi, naman sa task, ano naman, ang garbo naman, takot di mapansin. Ayan tuloy. Sandali lang. Teacher Zai, may tanong ka ba? Teacher Xu, tapos na maghula, di ba? Pwedeng humula si Teacher Xu. Pwede rin akong humula, di ba? Dahil nahulaan ni Teacher Xu. Dapat may pagkakataon din ako. Ayon sa mga patakaran, ang mga lihim na gawain ay, hindi dapat malaman ng iba, ang nilalaman ng misyon, sa anumang paraan. Si Teacher Zai, ay patuloy sa mga misyon, paano niya malalaman, mga misyon ng iba. Nahayag siya ni Shuang, na wala ang kamposura, naguhula na lang siya, nang walang basehan, sigurado ako, wala siyang alam, sana kumilos na siya, kung may nalalaman siya. Kaya teacher, sino una mong hulaan? Magsisimula ako sa'yo. Sige, subukan mo. Tingnan natin si Teacher Xi. Maghula. Ang misyon mo ay, na mag-contact ng mata, sa mga lalaking bisita, ng 30 segundo. Paano niya nalaman? Nung nagkatinginan kami ni Jinxie, sa isa't isa, walang ibang tao. Paki-explain nga, Teacher Xi, paano mo nahulaan? May nakita ako, nang dumaan ako. Tamang hula ni Teacher Zai, na-update ang rankings. Nasa huli na si Teacher Shu, sa pwesto. Si Teacher Zai, nasa pangalawa mula huli. swerteng hula lang, walang kaso. Ito pa lang ang simula. Sunod kong hulaan si Teacher Q. Hoy Ximai. Mas mabuti pang pangalawa kaysa huli, huwag mong sirain. Ang misyon ni Chenji ay maghugas ng apron ng mga babaeng bisita. Dapat hindi ako, naging masyadong pulit. Tawanan. Ang misyon ni Waxing ay pupunas ng pawis ng mga lalaking bisita. Ang misyon ni Jinxie ay makipag-date ng solo sa babaeng bisita. Ang misyon ni Baoking ay magsabi ng 3 nakakalokong pick-up lines.
Yan, nahulaan ko na lahat. May mali ba? Alam ko na, si Ji Chen. Kaya pala siya nagpapakipot. Meron pala siyang mga corny na pick-up lines para kay Teacher Zai. Ang galing. Tamang-tama lahat ng sagot niya. Sa tingin ko, nahulaan na ni Zaimi. Mga lihim na task ng lahat kung hindi pa nakialam si Xu Shuangrong at inilantad ang mission niya na nagpa-last place sa kanya. Malamang, hindi sana, ni-reveal yun. Noong una, si Shu lang ang bad trip. Ngayon lahat tayo, puro na lang mainit ang ulo. Xu Shuangrong, talaga. Bakit ka nang gugulo? Infection. Tama ba ang hula niya? Mga sagot ni Teacher Zai, tama lahat. Ang astig ni Teacher Xie. Di masama. Galing ng diskarte. Swertihan lang yan. CJ, ayon sa rules, si Teacher Xie ang unang pipili ng kwarto. Okay, ang bilya natin ay, may 3 palapag, bawat palapag, may 2 guest room. Una, 3rd floor, deluxe eng, single suites. 2nd floor, standard single rooms. 1st floor, may 2, standard double rooms. Teacher Zai, pumili na po kayo. Di, kukunin ko yung 3rd floor. Hoy, Enmatsu. Katabi mo. Walang ibang may lakas ng loob, kaya nandito ako. Walang dahilan. Bakit mo pinili? Magkapit-bahay na tayo. Pakibait naman. Pasensya, marami pa akong ginagawa. Pagsikapan mo. Walang problema. Ang perfectaksil na tambalan. Anong klaseng pangalan yan? Okay lang ang mag-ship sa kanila. Pwede mong lokohin ang iba. Huwag mong dayin ang sarili mo. Tama, halatang si Jishen. Gusto lang ang kinin, ang pinakamalaking kwarto. Guruk Xiao. Pwede mo ba akong tulungang buhati ang aking bagahe? Ha? Siyempre naman. Salamat. Ang backstabbers na tambal. Nasa top 3 hashtag. Naku, sumikat na kaysa kay Q-Change at Liu Waxing na Starching Couple. Abot na natin ang Xia Orong pair. Teka, imposible to. Wala sa orihinal na nobela ang nabanggit tungkol kay Shen Moki. Kakaiba. Nagbago ba ang kwento? Dahil sa paglipat ko rito. Sinadya kong pagselosin siya. Xiao Jingxi. Mga minamahal na manunood, pagkatapos ng premiere kahapon, ito ang unang opisyal na araw ng Human Love Observatory. Si Xiao ang movie emperor ay may mga maitim na bilog sa mata. Nahirapan ka ba magpahinga kagabi? Naaalala ko, sa nakaraang interview ni Xiao, sinabi niyang, sa sobrang pagod sa trabaho, bihira siyang makatulog, kaya naman, sanay na siyang makatulog ng mabilis at magpahingang maayos. Pero ngayon, hindi siya nakatulog ng maayos. May pagdududa pa ba? Kitang-kita ang kaba sa pag-share ng floor kay Shuang. Ang dahilan niyan. Nahanap mo pa ang mga detalye niyan. Tunay kang super fan ni Xiao. Ginoong Xiao, problema sa tulog kagabi? Nag-adjust pa sa bagong environment. Ah. Hindi pa pala ito nagsisimula? Ikaw rin pala ay. Sino bang gigising ng maaga? Tama ka naman. Ngayon ay, minarapat nating tanggapin ang isang espesyal na panauhin, si Ginoong Ruan Feng, isang veterano sa pelikula. Narito na siya. Pakinggan natin siya.
Ikinagagalak kong makilala kayo, isang karangalan. Ginoong Ruan. Ang original na kwento ay nagpapakita ng kanilang pagtutulungan sa drama. Pagkatapos ng bigong pagliligaw, siya'y nagtatanim ng sama ng loob. Nakarating siya talaga. Wow, Senior Ruan. Pinanood ko siya noong bata pa ako sa telebisyon. Si Ruan Feng, halos 50 taong gulang na, ngunit gwapo pa rin. Kahangahangang line-up para makuha si Ruan Feng. Senior Ruan. Ang tagal nating hindi nagkita. Shuang. Huling pagkikita natin ay 3 taon na. Ang nakaraan, naalala mo ba? Mabilis talaga ang panahon. Naalala mo pa rin. Ako. Ang bait mo naman. Hindi naman, karangalan ko rin na maalala niyo ako. Shuang, nananatiling magalang. Di tulad ng iba. Na hindi man lang, bumati sa iba, matapobre pa rin tulad ng dati. Sabi ko na nga ba, ang ugali ni Zaimi ay napakasama. Narinig balitaan kong, nakapagtrabaho na siya kay Ruan Feng sa isang pelikula, at nagwala siya roon. Matibay na ebidensya yan, si Senior Ruan Feng, kahit siya'y hindi nakatiis, at pinagalitan siya, mukhang si Zaimi, talagang hindi ka nais-nais. Binanggit ni Senior Ruan Feng, si Miss C, di ba? Walang malaking problema. Anong masasabi mo, MS, Zai? Siyempre naman. Alam ko na. Akala ko, nalimutan mo na. Ako. Hay, paano kita makakalimutan? Hindi mo na naalala? Noong bata pa ako pa ang nag-alaga sa'yo. HMM. Mukhang, tumatanda na ako. Hindi ko na maintindihan, mga biro ninyong kabataan. Naku, Senior Ruan Feng, paano ka magiging matanda kung ikukumpara sa akin? Baguhan ka pa lang. Zaimi. Huwag kang magmalabis. Si Mai, veterano si Ruan Feng. Pangahas mong magsalita ng ganyan? Veterano. Sinasabi mo ba, matanda na si Teacher Ruan Feng? Anong teray ng babaeng to? Gusto ko pa naman, sinasaklohan siya ni Shuang Rong. Hindi siya nagpapasalamat, bagkos na ang bastos pa. Kaya naman pala, ayaw ko kay Zaimi, may matinding dahilan. Itong Zaimi ninyo, kahit anong mangyari, di dapat manghamak sa mga nakatatanda. Hindi ba't si Ruan Feng, ang unang nanlait kay Zaimi? Tamang ganti lang yun. Bastos nga raw siya, ayon kay Ruan Feng. Dahil talagang bastos, patunay lang yan, na wala siyang pakisama talaga. Kaysa sa mga, di marunong tumingin, sa sariling pagkukulang. HM. Si Zaimi, ay walang pakundangan. Kuya Ruan Feng, binibining Zai. Diretsahan lang siya. Walang masamang intensyon. Tama. Maliit na pagkakamali lang. Huwag ninyo sanang damdamin yon. Maliit na pagkakamali? Wala bang nagturo sa kanyang galang sa nakakatanda? Zaimi, dapat kang humingi ng tawad ngayon din. O aalis na kami sa palabas na to. Direk Niyo, nagkakagulo na. Pakiusap mga host, patawarin ni Zaimi. Binibining Zai, huwag nating palabasin. Pwede ba, mag-sorry na lang. Tama siya, Yunski. Kung magpupumilit ka, panghabulin mo pa. Hindi lang tayo ang naaabala, pati na ang buong production team sa paghihintay. Ayan tuloy. Tama si Shuang Rong. Pero Kuya Ruan, nakuha niyo na ang bayad ni... Ngayon nag-aartista at ayaw mag-shoot. Hindi lang kami ang naaabala, pati buong production. Gusto niyo bang mag-overtime lahat? Sa tingin ko, may punto si Binibining. Bahagi ng trabaho ng mga artista ang sumipot sa shows. May bayad sila rito. Bigla na lang ayaw makipagtulong sa pagsushoot. Di ba'y pagiging diva lang yan? Anong pagiging diva? Ito si Senior Ruan Feng, nagtuturo kay Zaimi ng paggalang sa mga nakatatanda. Sa magandang pananalita, paggalang sa mga senior. Sa madaling sabi, ginagamit niya ang buong crew para i-pressure si Zaimi. Sino ka ba? Bayad na fan ni Zaimi? Walang pakialaman. Sinong gusto kong suportahan? Walang pakialaman. Zaimi, sobrang lampas na yang ginagawa mo. Direk, hoy, ayaw ko na sa show na to. Pakiusap, kumalma po kayo. Pag-usapan natin to. Dumalo lang ako rito dahil sa respeto sa inyo. Pero may mga tao na sobrang pasaway. Bahala na kayo dyan. Teacher Ruan, yung zodiac yun ninyo. Zaimi, anong balak mong gawin? Bossing, malaman mo sanang umawa. Tama na yan, nakikiusap ako. Direct niyo. Nagkukwentuhan lang ng senior ko, huwag kayong kabahan. Mula pa nung pumasok kami, ako na ang pinupuntirya ninyo. Naalala ko yung isang pangyayari.
Baka yung panahon nung nagtrabaho tayo. Nung pumunta ka sa akin, nang mag-isa sa hating para mag-ensayo. Sinampal kita at pinalayas kita. Kinabukasan bumili ka ng artikulo na nagsasabi, mahirap akong Talaga ba? Yun lang ba yun? Zaimi, huwag mo akong pagnakawan ng puri. Seryoso. AXC, ang kapal ng mukha. Huwag mong babastusin ang pangalan ko. 2 taon na ang nakalipas. Nagdagdag ka ng eksenang halikan nang walang pahintulot ng aktres. Paulit-ulit mong inulit ang mga eksena para makahawak sa kanya. Nang malaman ko, tinakot mo ako. Sinasabi, wawasakin mo ang karera ko. Ito ba ang katotohanan? Ay naku, bakit di ko maalala? Hindi bumabalik, di maalala ay naku. Zaimi, kakasuhan kita ng malisyosong paninirang puri. Maghanda ka sa demanda. Nabaliw na si Zaimi. Paano niya nasabi yun? Kapag gumalaw si Senior Ruan Feng, kayang durugin sa isang daliri. Gagapangin siya. Base sa reaksyon ni Ruan Feng, baka peke ito. Si Senior Ruan Feng, kilala bilang ulirang asawa. Paano siya manghaharas ng juniors? HMM. Walang naniniwala sa akin. Si Mai, tigilan mo na ang mga gawa-gawang parata. Pero mayroon akong audio recording ni Senior Ruan at ng aktres sa cellphone ko. Naku, ang laman ay pampasabog. Zaimi, huwag kang mag-imbento ng kabalbalan mo ulit. Hindi totoo yan. Anong dapat katakutan? Guru Ruan. Hindi kaya, nagsisisi ka na. Teacher Ruan, bakit mo itinapon ang telepono? Itinapon ko yon. Para hindi na niya. Ikalat pa ang mga chismis na yon. Kung wala kang ginawa na ganoon, pakinggan mo ang nasa telepono. Nagmadali ka, basagin ang telepono. Iyan ang pag-amin. Guru Ruan, anong masasabi mo ngayon? Kasi, ano ngayon? Noon pumunta ako sa kwarto mo para sa pag-arte lang. Ensayo lang talaga yun. At saka, binayaran ko ng $2,000 ang artista. Nauna na kaming. Nagkaroon ng relasyon sa'yo. Di ba? Hindi ako makapaniwala na si Ruan Feng pala ay ganoong klaseng tao, yung mabuting asawa. Peke rin pala, nandidiri na ako. Kaya pala, maraming bahid si Zaimi. Kalahati noon galing sa matandang to, di ba? Nangangahulugan bang nagkamali tayo kay Zaimi? Kung iisipin, kawawa naman si Zaimi. Teacher Ruan, ang laki ng pagkabigo mo sa akin. Mukhang tapos na ang karera ni Ruan Feng. 10 minuto lang, nasira na siya. Kahit naawa ko ng konti. Pero bakit parang konting kasiyahan nararamdaman ko? O pala, Guru Ruan. Wala naman talagang ebidensya sa telepono ko. Zaimi, ikaw. HMM. Direktor Neo. Anong gagawin natin? Ang gandang programa ay nasira ni Zaimi. Teka. Direktor, tingnan nyo ang rating. Tumaas ng husto. Tumagal ng 3 oras. Naku po. Bilis, sabihan ng crew na lumipat tayo. Tuloy ang leave. Hahaha. Sige na, move. Alam naman nating lahat, ang pisikal na aktibidad nakakapagpalakas ng adrenaline, pinalalabas ang mga sentido, at ginagawang mas madali para sa mga tao na magkaroon ng romantikong kislap. Kaya naman, inihahanda namin ang unang palaro ng Love Watch. 3 takbuhan. Relay race. Kaya ko to. Ngayon, i-anunsyo ko na ang mga pares para ngayon. Si Ginoong Kiyuay, kasama si Binibining Liu. Si Ginoong Shuai, kasama si Binibining Shen. Si Binibining Zai, kapare si Ginoong Xiao. Xiao Jingxi. Bakit hihiwalayin ang Xiaorong kong tambalan? May kakaiba. Ang pinakasikat na tandem ay Xiaorong. Bakit hindi sila ipares? May daya. Malinaw na. Si Zaimi ang may gawa. Ginamit niya ang direktor para makapares kay Xiao. Para lang, malapit sa kanya. Pwede ba siyang tumigil sa panggugulo? Masyado naming pinuri, nakakainis. Masaya ka bang kasama ako? Pasensya na, di ako na-excite. CJ. Ginagawa mo lang. Yan para asarin ako. Ang kapal mo. Ang yabang mo, na di mo alam. Akala mo, mamamatay ako. Kung wala ka, gaano kalasing ang iniinom mo. Ginoong Xiao, ito na ang inyong. Talian ninyo. Pasensya na po, walang problema.
Huwag kang kabahan, magaling ako sa sports. Basta di mo kami babagalan, panalo tayo sigurado. Gagawin ko ang lahat. Ginoong Shen, unang beses ko nitong subukan. Karera ng tatluhan. Kung sakaling ako ay maging pabigat sa inyo, huwag mo akong pagalitan. Ay, ayos lang. Sisigawan talaga kita. Sundan mo ako. Kaliwang paa una. Huwag mong ipahamak to. Magsimula na tayo. Ang laro ay magsisimula na. Mag-ingat ka. Heto sa'yo. Simi, nawawala ba ang isip mo? Sinadya mo akang mapadapas para lang masabihan mo ako nang aakit sa'yo. Akala mo ba tanga ako? Sabihin mong umapak sa kaliwa. Ikaw din ay umapak sa kaliwa. May paliwanag ka ba? Kanina kasi. Sinabi mo sa akin na umapak ako gamit ang kaliwang paa. Pero ikaw rin ay nagsimula sa kaliwa. Una, ipaliwanag mo ito sa akin. Kanina ay, nasobrahan ako sa kabano, nakalimutan ko ang detalye. Bakit mo pinapalaki ito? Muntikan na akong mahulog kanina. Kaya tinulak kita ng dahan. Wala namang ikakahiya dyan. Malabo ang instruksyon ko. Kontento ka na, ulitin kong maliwanag. Simulan mo sa kaliwang paa. CJ, Handa ka na? Simula na. ulitin mo ang sinabi mo. Salitang salita ulit. Ang utos ko ay, ako ang kaliwa, ikaw naman ay, sa kanan. May problema ka ba dyan? Sige na, sige na. Naglalaro na ba tayo? 1 minuto na. Nandyan pa rin sina Zaimi at artista Xiao. Kitang-kitang nagpapalusot si Zaimi. Patago niya. Ginigipit si Xiao. Tiyak masaya ang loob niyan. Magkalayo sila ng kalahating metro. Nasaan ang pagdikit na sinasabi mo? Mabilis lang siyang samandal. Hindi niyo ba napansin? Ang nakita ko lang ay sinuntok niya si artista Xiao. MS, Zai, kailangan niyo ba ng tulong? Handa ka na ngayon? Magsisimula na. Ano ang ibig sabihin niya? Alam mo ba ang kasabihan? Kapag walang ibang iniisip, matatalim ang mga kutsilyo. Hay, anong ginagawa mo? Direktor Neo, ang ibang dating show, pera lang ang puhunan. Sa amin buhay ang kapalit. Ang dating show na ito, nakamamatay talaga. Tigil ang daldalan. Dalhin nyo sa ospital. Oo, may tao ba dyan? Dalan ng stretcher. Mali na naman ang hinala natin kay Zaimi, di ba? Pagkatapos nitong drama, yung pagkagusto niya kay actor Xiao, hindi ako naniniwala. Paano kung sobra siyang nagmahal at nasiraan ng ulo ng Marijek? Kahit anuman, naaawa ako kay Zaimi. Sino ba may paki? Sina Zaimi at Mr. Shen ang ship ko. Ako naman, Zai LVCP ang bet ko. HM, mga binibini. Wala bang titingi kay sugat ang actor Xiao? Mga minamahal na manunood, ang umagang sesyon natin ay puno ng sorpresa. Pagkatapos ng magpapatuloy tayo ng programa ayon sa plano. Ang nakikita niyo ay espesyal na heart rate monitor. Sinusukat nito ang real-time na tibok ng puso. Kapag lumampas sa 120, tutunog ang kampana para ibunyag ang feelings. Sa monitor na ito, walang makakailang sa tunay na nararamdaman. Kapag ang puso ng isang tao ay tumibok ng mabilis, ang kampana ang magsasabi ng totoo. Sino kaya ang unang tutunog? Hindi si Mr. Shen. Matatag siyang parang bundok, hindi basta nababagabag. Kahit nagbabungee jumping, 80 lang heart rate niya, talagang misteryoso. Sige mga guro, tanggalin ang inyong relo. Pagkatapos isuot, maaari ninyong tingnan ang heart rate para sa mga adulto. Ang normal na range ay sa pagitan ng 60 hanggang 100 BPM. Teacher Xia, bakit ang heart rate mo ay lampas na sa 100? Sino ang nagpapatibok ng puso mo? Sino kaya? Naku naman, tigilan mo ako. Ang mga heart rate watch na ito ay kamangha-mangha. Kaya pala trending ang Xiaorong ship. Kayo talagang dalawa ang meant to be. Sa lohikal na pag-iisip, dapat ang selos nagpapataas din ng heart rate. Curious ako sa kasalukuyang BPM ni Zaimi. 65. Teacher Xi, kalmado ka. Hindi ka naman mas mataas. 85. Alainan. Tumataas. Teacher Xi, parang interesado sa akin. Parang ikaw ang interesado sa akin. Tunay ang interes ko, sa'yo. Deti, yang peking aksidente. Pagpapakita rin ng interes? Walang pagkakasalungat dyan, di ba? Ang pagiging direkta mo. Pera ko ba ang kinahumalingan mo? Maaari ko bang Ginoong Shen, alin sa mga aspeto ko ang nakapukaw sa... Sa lahat ng aspeto.
Sabi ni Zaimi, na gusto mo siya, walang hiya. Totoo, hindi makokolekta ni Zaimi sa buong buhay niya ang yaman ni Jishen na kayang ipundar. Anyway, ang heartbeat ni Zaimi ay 65. Sigurado ako, hindi siya attracted kay Xiao Jing. Di ba dahil, nakikipag-usap siya kay Jishen kaysa kay movie Emperor Xiao. Okay, mga kasama, tapos na ang demo ng heart rate monitor. Mamayang hapon, may espesyal kami, laro para sa lahat. Makalipas ang 5 minuto, magtipon po tayo sa parking area. Bawat detalye. Binibining Zai. Ko, Lihim na misyon. paiyakin ang heartbeat monitor ng isang tao. Exact, basta makakuha ka ng taong matrigger ang monitor para sa'yo. Yun ang misyong tagumpay, gamit ang kahit anong pamamaraan. Kasama na ang pang-aakit, pagtitrip, o pagpapagulat. Isang tao lang sapat na. Tama, iisang tao lang. Alainan. Nakuha ko. May plano na ako. Kumusta na? Naayos na ba ang lahat? Tapos na. Naiabot na ang paunawa sa mga guro. Magaling. Makinig kayo. Ang misyong ito ay parehas na mahirap para sa lahat. Ang 120 BPM na tibok ng puso ay mahirap abutin. Natikman na namin. Halos imposible. Talagang mangyari. Lalo na si Zaimi. Napanalo sa lahat ng laro. Ngayon, masusubukan natin ang kanyang kakayahan. Mga guro, 1 oras ang biyahe papunta sa destinasyon. Mga 60 minuto. Bantayan ninyo ang oras ninyo. Dagdag pa, may nakakabit na mga mini camera sa bawat sasakyan. Magpapatuloy ang live stream gaya ng dati. Nasaan ang chopper ng production team ninyo? Kung wala, ipapatawag ko ang aking chopper. Ginoong Q, nagmamayabang ka ba? Ano ba ang ipinagyayabang ko? Hindi ko binanggit na mayroon akong 10 Ferrari o 20 kulinan. Ayaw ko lang magmaneho ng mga sasakyang ito. Ginoong Q, wala kang hiya. Ako na ang magmamaneho. Ako na ang bahala. Ginoong Xiao. Nasugatan ka, kaninang umaga, baka dapat magpahinga ka muna. Tama si Jiksu. Uuna ang kaligtasan sa Hintayin na lang natin ang super ng palabas. Ginoong Shen, kaya mo rin bang magmaneho ng mga ito? Bilang isang ginoo, sasali ka ba? Marunong ako, pero international license ang gamit ko. Sasabak ako kung may lakas kayong sumakay. Teka. Pagmamaneho lang ito, ako na ang gagawa. Hindi ito ang oras mo. Ako na ang bahala. Hari ng pelikulang Xiao, hindi tayo close. Ikaw. Pasensya na po, Ginoong Xiao. Binibining Shen. Lakas ng loob mong sumabay sa akin. Matigas ang ulo ko. Halata naman. Relax na, Didi. Shen, mahusay akong driver. Naiintindihan ko, tuloy ang biyahe. Palayasin nyo sila. Alisin nyo itong dalawa rito. Binibining Liu, hindi ako sigurado kung dapat sabihin ang nasa isip ko. Kung hindi dapat sabihin, edi huwag mong sabihin. Ginoong Xi, sa'yo ba ako nagsasalita? Ano iyon? Sige, sabihin mo. Kapag gumagawa ako, 70% sigurado ako. Alam mo bakit? 70% lang. Kasi isa 0% ay para sa'yo. Binibining Q, magaling mang uto. Ingat sa paglakad. Baka masagi mo na naman ang puso ko. Gets ko na. Medyo corny ka nga. Pero kailangan ko ng mais sa buhay ko. Hoy. Kung hindi ka nahihiya, ang kahihiyan, sa iba na iyon. Teka, Ginoong Xi, sa'yo ba ako nagsasalita? Huwag kang makialam. Nakakatawa talaga, ang galing ni Guro Zai. Sa pagpindot sa masakit na punto, sigurado ako, na si Guro Zai ay, alam na ang mga lihim, na misyon ng lahat, sinasadya niyang galitin, si Guro Kiyu. Hoy, tingnan mo, ang heart rate ni Guro Leo, hindi lang nanatiling kalmado, bumaba ng 10 puntos. Magandang balita, stable ang heart rate ni Guro Li. Masamang balita, ang heart rate ni Guro Ki ay nagwawala na. Direktor, ang hirap ng challenge na ito, lahat ng paraan ni Guro Kiyu ay nagawa na. Pero ang pulso ni Guro Leo ay hindi gumalaw. Paano naman ang iba? Si Guro Zai, patuloy na nanggigilalas kay Guro Kiyu, pero ang kanyang heart rate nasa 100 pa rin. Malayo pa sa 120. Bihirang makita. Si Guro Zai ay talagang naipit sa suliranin. Ang galing ni Direktor Neo. Tama yan.
Gurupsu, Ang, ngayon ay napakaganda mo. sa totoo lang, siguro Xiao ay napakagwapo rin. Hindi lang pogi. Ang galing pa sa fashion. Sa katunayan, habang nagtutulungan kami ni Guru Xiao, lalo kong nakikita ang kanyang karisma. Lahat ng effort na yan. Ang resulta, 65 lang ang heart rate. Ang sarsa. Ang kulit ni Shermie. Kung ako yun, sigurado nang bumigay na ako. Hulaan mo, tiningnan ko lang, yung heart rate ni Xu Shuangro, hindi man lang gumalaw, haha. Aray. Pasensya na, Yik Xiao. Hindi ko sinasadya. Direktor, 103 na ngayon, biglang tumaas heart rate ni Ji Xiao. May pag-asa si MS, Xu dito, totoong labanan ng talento, lahat todo bigay na, hahaha. Okay lang. Ayos ka lang. Ha? Okay lang ako, medyo. Teka muna, ang stable nitong kotse. Sa pantay na kalsadang, bakit parang nanginginig? Ang kakaiba. Paumanhin, Xiao. Baka, medyo nahihilo ako ngayon. Direktor Tornillo, bumaba na naman, ang heart rate ni Ji Xiao. Mukhang lahat ng players ay babagsak na. Hala, ako, Direktor Tornillo, lahat ng heart rate ng guests biglang tumaas. Ano? Paano nangyari yun? Bakit parang, ang sasakyang ito ay bumibilis ng todo? Simi, marunong ka ba talagang magmaneho? Ano ba yung pagmamaneho mo? Naman. Pero, aray, Simay, bakit ka humihinga? bilang tao, labis akong humihingi ng paumanhin. Teka ate, nagpaplano ka bang magpakamatay ngayon? Bakit ngayon pa? Ginoong Xi, maraming bagay ay di ganoon kasama sa tingin. May mga problema na mapag-uusapan pa. Kung may problema, sasamahan kita. Ay, Simay, ihinto mo ang sasakyan. Ay, Simay, hinto. Ihinto mo na yan. Teka. Teka. Tatay, tigil na. Hinto. Hinto. Lagapak. Hagibis. Naku. Patigilin mo to. Ngayon din. Simay, pahintuin mo na. Nag-aalarma na, lahat ng senyales umaandar. Simay, baliw ka na ba? Kakaso kita sa pagpatay. okay. Teacher Q, basta buhay ka. Huwag kang humingi ng sobra. Mga guro, magpahinga muna kayo. Ipapaalam ko na, ang resulta ng larong ito, ang resulta ng laro, sa round na ito ay isang nakatagong gawain. Ang gawain ng bawat guro ay pareho, pero ang Teacher Zai lamang natin ang nakakumpleto ng gawain. Congratulations, Teacher Zai. Ang production team, gusto kong magreklamo. Uminom ka ng tubig. Dahil ito ay isang gawain. Teacher Xi ay walang ginawang mali. Hoy, host, ano ang gantimpala sa gawaing ito? Ano ito? Ang nanalo sa round na ito ay makakatanggap ng aming espesyal na privilege card. Sa card na ito, maaari kang gumawa ng anumang kahilingan sa team sa anumang oras, at ang team ay hindi tatanggi. Astig yan. Teacher Shen, hindi masama. Hindi man lang namumula o hinihingal. Parang walang nangyari. Siyempre. Matibay ako. Mr. Shen, kamangha-mangha ka talaga. Walang umaapekto sa iyo. Mr. Shen, normal ang iyong heart rate at ikaw din ang nag-iisa na hindi tumunog ang bell. Kaya pala kaya mo panatilihin ang heart rate na 80 sa body. Hayaan mo akong interviewin ka. Ano ang sikreto mo sa malakas na puso? Simple lang. Ang motto ko ay 4 na pangungusap lang. Baliwalain ang buhay at kamatayan. Lumaban kung hindi ka sumasang-ayon. Gamutin ang mga menor de edad na sakit. Mamatay sa mga malalaking sakit. Isang napakataas na bundok, umaagos na tubig. Mga sikat na bundok at ilog. Kay gandang makilala ka. Ikinagagalak kong makilala ka. Zaimi, hindi mahulaan ang galaw. At si Shen Baoqing, kaya lahat ng pagsubok. Sobrang bagay silang dalawa. Kung magpatuloy to, baka si Zaimi ang guluhin ng dating show. Nang mag-isa, bakit ka nag-aalala? Walang tatalo sa Zaibao, Combo. Sila na talaga. Teacher Shanshan, narating na natin ang venue. Ano gagawin natin ngayon? Anong activity ngayon? Ang main activity ngayon, araw ng one-on-one date. May 6 tayong bisita, hati sa 3 grupo. Bawat grupo ay pupunta sa isang dating location na inihanda namin. Buong araw na, pagde-date.
Paano paghahatiin ang group? Magandang tanong. Eto, check nyo mga cellphone nyo. Sa group chat nyo. Ang activity pala ay taguan gamit ang location. Dahil ngayon, ang activity natin, one-on-one date mismo. Kaya magsimula, may laro muna tayo, icebreaker. Eto ang rules ng laro, magtatago ang 6 na guest, nang sabay-sabay. Pagkalipas ng 10 minuto, pipili ng tagahabol mula sa inyong 6. Ang mapili ang magiging taya, ang hahabol sa inyo, sa loob ng takdang oras. Dapat mahuli niya, lahat para manalo. Sa taguan game natin, makikita ng taya, ang real-time, location ng bawat isa. Pwedeng gamitin ang mga lugar para hanapin ka, at ang mananalo sa laro, ang mauunang pumili ng date partner, para ngayon, at hindi pwedeng tanggihan. Ganun ba? Ang saya ng larong ito. May tanong ako, kung susubaybayan natin ang lokasyon, hindi ba natin malalaman ang lugar ng lahat? Paano tayo magtatago? Kaya may time limit. Kahit alam mo ang lokasyon, hindi garantisado, mahuhuli ang lahat sa loob ng time limit. Ginugulo talaga ng crew ang laro. Sandali lang, may tanong ako. Ginoong Xiao, ano po ang tanong ninyo? Ang pagtataguan ba ay Buong compound. Oo. ilang minuto ang time limit? Ang kabuoang oras ay 1 oras. Kung hindi mahuli ng mga ngaso, ang lahat ng target, ang ranking ay ibabase sa pagkakasunod-sunod ng paghuli. Ang huling mahuhuli, ang may pinakamataas na ranggo, ang unang pwesto ay mapupunta sa Ang pagkahuli ba ay pagkakita sa'yo o physical na kontak? physical na contact. Naiintindihan ko. Ginoong Xi, kung manalo ka, sino ang dudatehin mo? Huwag mo akong suriin. Walang solusyon. Ang sagot ko. Kung si Ginoong Xi ay hindi makapili, piliin mo ako. Ginoong Shen, type mo ba si Zaimi? Huwag masyadong mag-isip. May partner na si Xu Shuangrong. Si Ginoong Shen ay di pinapansin si Liu Waxing. Si Zaimi na lang ang available. Aminin na si Ginoong Shen ay may gusto kay Zaimi. Ang hirap ba? Kitang-kita sa tingin niya. Ang espesyal na pagtingin. Kahit bumagsak ang langit, wala sa hulog ang sinasabi mo. Ako ang pipiliin mo. CJ, bigyan mo ako ng dahilan. Dahil gusto kitang maging kapares. Gusto kong sumali sa grupo mo. AXC, para na itong imbitasyon sa isang date. Ikaw, ang unang lumapit sa akin. Kasundo, kung ako ang manalo, ikaw ang unang pipiliin ko. Napagkasunduan na. Ixi, huwag mong subukang tumakas. Huwag kang mag-alala. Gusto mo ba talaga nitong date? Hindi pa ako pumapaya. AXiao, mukhang maputla ka. Ayos ka lang. Hindi, medyo. Nahihilo lang ako. Uminom ka ng tubig. Salamat, Yiksu. Siyempre naman. Mga kasal, naiintindihan na ba ang patakaran? Wala nang tanong. Malinaw na malinaw. Sige, magsimula na ang laro. Lamarga na. Mga manonood, ang ating mga panauhin ay nagtago na. Ang tagahanap natin ngayon ay Ji Xiao. Maganda ang plano ng mga producer. Regular nag-ehersisyo si Ji Xiao, kaya hindi mabagal ang tagahanap sa paghabol sa iba. Ang mga producer, marunong magpasigla ng palabas. Ako. Simay. Gustong-gusto mong manalo ano? Walang pagkakataon. Ginoong Xiao, saan tayo pupunta? Punta kaya tayo sa malapit na Shuangro. Target niya si Zai. Panay ang panalo ni Zaimi sa bawat laban. Malamang matatalo siya ngayon. Ang matayog na puno sa hangin na bubunot. Huy Zaimi, dahil nailan mo ito sa sarili mo. Sa lahat ng aming fans, Ginoong Xiao ay gumawa na ng kanyang hakbang. Sino pa ba ang target nila? Gusto mong manligaw kay Shen Baoqing? Walang pagkakataon. Alam ko ang dahilan. Anong dahilan? Agad na kumilos si actors para iligtas si Xu Shuangrong. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa? Meron palang ganun. Ginantay din kay Zaimi. Ito ang tunay na pagkadoble kara. Sa ating nakikita, ang unang matatanggal ay dapat si Professor Zai.
Anong nangyayari? Nasaan ang lahat? Ang production team, may sira ba sa tracking system? Kaya nilabag ni Ximi ang mga patakaran, hindi ko naman siya nakita. Ano na naman to? Nasaan si Zaimi? Nagsikap ng husto si Film Emperor Xiao, pero walang nakuha. Bukas na bukas ang area, walang bakas kay Zaimi. Naiwan ni Zaimi ang kanyang telepono. Imposible. Malinaw naman sinabi ng production team. Hindi lumabag si Zaimi ng patakaran. Hindi naman. Wala talaga. Nasaan si Ximi? Kalahating oras na lang ang natitira. Kailangang magmadali si Teacher Xiao. Baka tayo ang mahuli. Di mahuli si Ximi. Kunin na lang natin si Shen Baoqing. Pwede na rin yon. Nagpalit ng target si Xiao ang movie Emperor. Pupunta siya sa pinakamalayo na lugar ni Mr. Shen. Nakakapagtaka. Makatwiran habulin si Zaimi. Pero si Mr. Shen, ano kaya yun? Pwede naman niyang habulin ang gusto niya. Di na kailangan ng dahilan. Si Mr. Shen at Zaimi, nagkasundo na piliin ang isa't isa. Sinusubukan kaya ni Xiao Jingzi na ipagkait sa kanila ang pagpipilian at patalin sila. Tanghaling tapat, pero nakakakilabot. Ang pagkawala ni Zaimi ay isa pa, pero si Ji Shen pa, ay nawala rin. Dapat ay dating show ito, hindi katatakotang pelikula. Professor Xiao, mag-ingat, 10 minuto na lang. Kung hindi natin sila mahahanap, huli na tayo. Mga minamahal na manunood, nakita na si Liu Waxi, sumali na sa Hunter Team. Tulungan si Ji Xiao sa paghahanap. Ang tibay ni Xiao. Konti lang ang oras. Maghiwalay tayo. Nahanap na si Xu Shuang, kasama na sa Hunter Team. Tumigil ka dyan. Hoy, paumanhin po. Xiao, ang lakas ko ngayon. Ji Xiao, 10 segundo na lang, simula na ng countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sorpresa, ikaw, talaga? Kakaiba, hindi ba nandito si Kix? Eksakto, bukod sa lugar na ito, wala nang ibang angkop na lugar. Ay, Muntik na akong mamatay sa takot. Diyos ko, Diyos ko.
Tapos na ba? Ang mga insektong ito nakakabaliw na. Ibabalita ko na ngayon ang resulta ng round na ito. Sandali lang, teka. Anong problema, Guro Kiyu? Bakit pwedeng gumamit ng props sa larong ito? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayon sa mga patakaran, bawal ang mga props. Prop naman talaga ito. Totoong prop ito. Pero nakuha ito ni Jizai na privilege card sa hidden task noong nakaraang round. Ito ang kanyang pribilehiyo. Bakit siya? Pwede palang ganito maglaro. Gets ko si Zaimi na nagwawala, pero si Ginoong Shenrin. Tama na yung Exis Donkey Slayer duo. Crazy couple na lang. Haha. Ang sipag mo talaga, Ginoong Xi. Ikaw din. Batay sa resulta ng round na ito, magkapantay sina Gino at Ginoong Shen sa unang pwesto. Pag-usapan ninyo kung sino uuna. Babae muna. Si Ginoong Xi ang pumili muna. Kung ako ang mauuna. Hugh. Teka. Wag na tayong magbabae muna. Hindi naman ako gentleman. Si Ginoong Xi ang kukunin ko. Akala mo matalino ka? Congratulations kina Ginoong Shen at Zai sa pagsasama. Ngayon, Sandali. Hindi pa nagsasalita si Ximi. Desidido na agad. grabe ang hilig ni Zaimi kay Actor Xiao. Siya pipiliin niya, di ba? Alin bang mata mo ang nakakita na may gusto si Zaimi kay Actor Xiao? Halata naman, ginagawa ni Zaimi lahat ng paraan para lang makuha ang atensyon ni Actor Xiao. Sasamantalahin niya ito. Kalokohan. Sigurado ako hindi pipiliin ni Zaimi si Actor Xiao. Ginang, Xiao, ang mga pinili ay hindi pwedeng tumanggi. Alam ko yan. Pero nagti siya sa first place. Dahil tay, wala bang opsyon para pumili? Sa palagay ko, may punto si Yan Xiao. Walang nakasaad sa rules na bawal tumanggi sa partner. Hindi. Salungat ako. Bakit ka salungat? Ayaw ko lang. Ginang, Zai, makikipagtulungan ka kay Jishen. Yan Xiao, bakit masyado kang nangingialam? Sa mga bagay ko, hindi naman tayo magkakilala. Yan sinusunod ko lang ang rules. Siyempre, kung gusto mong umatras at magbago ng isip, huli na para magsisi. Ipagdamot mo yung alalahan, dahil si Gishen ang nagsimula. Dahil si Gishen. Dahil ako mismo ang pinili ni Ishen, natural lang na gusto ko na magtulungan ng buong puso. Nawawala ng saysay ang buhay kapag wala sila o Shen sa team. Yan tawag mo sa akin Lao Shen. Ganun na ba ako katanda? Hindi importante edad mo. Nagmumukha akong mas bata. May logic. Tama ba, Lao Shen? Nakuha na. Si Lao. Lao Xi. Yamang walang tutol si Teacher Zai. Ang magiging grupo natin ay sina Teacher Shen at Teacher Zai. Ibang mga guro, ano ang pinili ninyo? Si Teacher Liu ang pipiliin ko. Sabi ka ko sa unang date namin ni Teacher Xia. Sunod, pumili ng 3 keywords para sa date: romansa, kalusugan, at adrenaline. Romansa, kalusugan, at adrenaline. Bawat keyword ay kaukulang dating activities. Si Teacher Zai ang unang pipili. Hindi ba't halata na? Nakasulat sa mukha mo ang sagot. Stimulating, siguradong pipiliin niya. Hindi naman sigurado, di naman puro bungee jumping lang. Sisira lang ang makeup at buhok. Magugusot lang tayong lahat. Paano kung binibigla tayo ng mga producers? Yung mukhang pangit na option, baka siya pa pala ang the best. Base sa dating experience ko, sa mga dating shows. Ang unang date, ang susi sa pagbuo ng future CP. Mga naging successful na couple, galing sa first date nagtatagal. Gets ko na. Stimulating ang pipiliin ko. Teacher Zai, pwedeng ulitin ang keywords. Gusto mo bang magpalit? Kailangan ng passion sa date. Walang passion kung walang stimulation. Sang-ayon ako. Stimulating na. Sige, magkapares sina Teacher Shen at Zai. Maaari na kayong maguna. Nakahanda na ang sasakyan. Tara na, Lao Shen. Teacher Xia. Tayo naman. Mga Teacher Zai at Shen, hintayin na namin kayo. Pirmahan nyo ito. Waiver agreement. Kailangan ng waiver sa stimulating date. Mga Ginoo, paki-review muna, bago magpatuloy. Kung walang sakit sa puso, o alta presyon, pakipirma na lang dito.
Para masiguro, ang tunay na karanasan, walang camera crew, sa loob ng lugar, galing sa CCTV ang live stream. Dito po pipirma. Mukhang escape room ito. Updated ang show sa uso. Hula ko, sina Mr. Shen at Mr. Zai. Magpapakita ng meme-able na reaksyon. Sige, nakatakda sa katamtamang takot ang level. Kung kailangan, pwedeng i-adjust sa sobrang takot o mild lang. Okay lang sa akin. Ikaw, Ikaw bahala. extreme na lang. Confirmado. Extreme Horror Haunted Art Studio. Papasok kayo sa hating gabi. Ito ang mga gamit ninyo. Kunin ninyo po. Suotin ninyo ang pantekip. Magsisimula na tayo. Tanggalin na ang pantekip. Nakakandado ang studio. Pumasok sa bintana ng CR. Ang mission ninyo, hanapin ang susi ng pinto. Pumunta sa studio. Magkakasama ba tayo? Naghahanap ka ba ng away? Hoy, may nakita akong multong lumulutang. Walang ideya. Sa tingin ko may sumuntok sa akin. Akala ko pro sa noob zone. Noob pala napadpad sa pro games. Sige, ang kalmado nyo kanina. Ngayon nagpapanik kayo. Bakit hindi mild horror pinili nila? Dalawang duwag. Pinili pa yung pinakakatakot. Ha ha ha. Takot ka. Takot na takot. Hindi ka ba natatakot? Sobrang takot. Hindi ka ba pwedeng maging confident? Takot na takot, di ba? Ang content ng show na to. Bumubuelo na. Haha. Naka-arma na si Zaimi. Kay gandang pagmasdan. Haha. Basta. Ngayon, kailangan muna natin hanapin. Salamat, Kuya Fi. Mas okay na ako ngayon. Walang problema. 8 me. Sobrang dilim dito. Siguro, dapat alamin natin paano makuha flashlight ulit. Madaling sabihin, mahirap gawin. Isang artista, walang gamit na panglinis ng inidoro. Si Ate Zai ang tunay kong bayani. Hoy, nahanap ko na. Teka, may iba pang laman dito. Ay. Susi pala ito. Paano mo nalamang nasa inidoro? Swerteng hula lang. Sadya pala ito. Dele, teka lang. May paparat. Ay. Naku. Effective pala ang anting-anting. Teka, meron din ako nito. Umalis ka riyan, peste. Hoy, Hoy, hoy. Congrats mga manlalaro. Nahulaan ninyo ang lihim ng anteng-anteng. Pangtaboy sa multo. Pangakit naman. Dalawang misyon, magiging isa na. hoy parekoy, natatakot ka na? Ano tong nangyayari? Sa totoo lang, kinakabahan ako rito. Sumagot ka sa mga tanong, walang paligoy-ligoy, o lalamunin kita. CJ, sasabihin ko lahat. Unang tanong, bakit ka sumali sa palabas? Para humanap ng pag-ibig. Sinungaling. Ikaw, sumagot ka ng totoo. O kakainin kita ngayon, bitch. Sabihin mo na. Lumapit ka at sasabihin ko. Totoo ang sinasabi ko. Binibining C. Narito ako para agawin ang puso mo. Natatakot ka ba o hindi? Zai Jia.
Twist ng siglo. Mga pro talaga sila. Ang takot nila kanina, pakitang tao lang pala. Abangan ang replay. Nakakatawang eksena ni Zai, siguradong planado niya ito, para lang lokohin si Mr. Shen. Nagpanggap bilang NPC para gulatin siya. Si Zai Mi ang sanhi ng kaguluhan, sa entertainment. Hindi takot si Kimi, Shen. Wala ka rin takot, di ba? May binubulong sila, pero walang audio. Teka, nagyayakapan sila? Girls, eto pa, nagpanggap din si Mr. Shen. Ngayong nandito na, diretsuhan na natin. Sa unang araw ng laro, sabi mo na parito ka, para sa isang tao. Akala ko hindi ako yun, pero sa mga clues, mukhang ako pala. Ako pala yung tinutukoy mo, yung aksidenteng scripted. Mga tingin mo, lahat yan may plan. Halatang interesado ka, ito ang punto. Magka-stranger lang tayo. Ba't ka sumali sa show para sa di mo kilala? Isang kilalang tao si Ginoong Xi. Napanood ko si Ginoong Xi sa internet. Hinahangaan ko siya. Kakaiba ba ito? Siyempre kakaiba, ang origi. Wala si Shen Baoking sa orihinal na kwento. Walang istorya tungkol kay Shen Bao o paghanga kay Xi. Nagsisinungaling siya. Nagbago ba ang takbo ng kwento dahil sakit? Original. Ayoko nang paniwalaan noon. Pero naisip ko, bilang isang sikat at minamahal na personalidad, normal lang na magkagusto ka sakit. Mukhang si Ginoong Xi ay may magandang self-awareness. Tumayo ka na, Lao Shen. Papalampasin ko na ngayon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Mga propesyor, nasa date pa ang dalawang grupo. Magpahinga muna kayo sandali. Magsisimula na ang susunod na aktibidad. Sige, salamat. Ano ang tinitingnan mo, Ginoong Xiao? Ha? Wala namang importante. Ginoong Xiao. Para kang nanilaw. Masama ba ang pakiramdam mo? Mukha kang masama ang pakiramdam. Masama ba ang pakiramdam mo? Siguro kulang sa tulog. Nag-trending sina Ji Shen at Binibini Zai. Napanood mo ba? Naging viral ang adventure nila sa escape room. Nagustuhan ko lahat ng episode. Sikat na sikat ngayon sa lahat ng platform. Hindi lang basta trending. Kinikilig ang mga tao sa online. Tingnan mo to, yung cute na kuneho naging NPC na may pulang cloak. Sinalubong niya habang naghahabulan, mga latigo at pagtali. Sino kaya makakatiis nun? Grabe ang storyline. Kaya pala sikat na sikat. Ang popularity nila ay lumampas na sa Xiaorong CP. SHH. Baka may makarinate. May mga tao dito. Isipin mo, dati dominado ni Xiaorong ang trends. Ngayon parang nawala na sila. Pero ang Zai CP laganap, lumabas na sa fandom bubble. Ang weird, di ba? Ano nung sinasabi nila? Wala akong narinig. Hindi ko alam. Hindi ko din narinig. Nakabalik din. Hoy Shen. Enan, Salamat sa ngayon. Masaya ako. walang anuman, si. Hindi maitatago ang tunay na pagmamahal. Shuang-shuang. Pwede bang hawakan ang kamay mo? Jinxie. Huwag kang magtanong ng nakakahiyang mga Itatanggap kong yan. Tingnan mo, magkahawak kamay sina actor Xiao at Xu Shuangro. Narinig ko. Tinawag niya itong Shuang-Shuang. Hoy, napansin mo ba? Dati EMS, Shu, ang tawag niya. Official na ang Xiaorong Love Team. Kunan mo agad tong eksena. Wasak na wasak siguro si Zai Mi. Gusto nang magpakamatay. Hindi may tatago ang tunay na pag-ibig. Alainan. Ang bilis ninyong umusat. Hawak kamay na agad. Ginoong Xiao. Ilang taon na naming nararamdaman to. Inekspekto ko na mangyayari to. Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Ano ba tong pagpapakasal ngayon? Di mo maintindihan. Ang nararamdaman ko kay Shuang-Shuang, nagsimula 5 taon na ang nakalipas. Nung magkatrabaho kami noon. Nandun na yon simula noon. Simi, umiyak ka na lang. Ganon ba? Hoy, kailan nyo i-announce? Kailangan kong maghanda. Tanda Shen.
Ihanda mo na ang kasalang regalo. Huwag kang magkunwaring nakalimot. Walang problema. Yeah. Ginoong Xiao. Nasasaktan mo ako. Ay. Paumanhin po. Lahat ng aming panauhin ay dumating na. Magpatuloy tayo sa susunod na segment. Para mas lalong maging interaktibo, ang aming programa ay naghanda ng espesyal na sorpresa, ang Super Talk na interaction. Maaari na kayong makipag-ugnayan sa aming online na manonood. Ilang oras nang naghihintay, ang audience sa Super Talk Chat, magsihanda na ang mga panauhin. Noong unang Super Talk session, naging makasaysayan ang nangyari. Sina Xiao Jingxi at Su Shuang ang kanilang pakikipag-ugnayan, puno ng matatamis na eksena, isang alaala ng Xiao Rongxi. Super Talk, di ba? Titingnan ko. Bakit wala man lang Xiao Rongxi fans dito? Puro fans ko ang nandito. HMM, karamihan ng tanong ay, para kay Ginoong Zai. Ginoong Zai, pakikisalamuha ko sa inyong fans, at sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Syempre, teka. Sandali lang. Tama na. Magsimula na tayo. Sige, simulan na natin. Unang tanong mula sa isang fan, si Hangin sa Ulira, nagtanong, Lao Zai, bakit raw bawal isabay ang kamatis sa baka? Dahil pula ang kamatis, naiinis ang kalabaw sa pula. Kasunod na tanong, paano raw ito aayusin, Maestro Zai? Uminom ng beer brand para mabulag ang kalabaw. Ang kulit, patay na patay ako. May bagong fan siya. Tigil ang paninira kay Zaimi. Sunod na mula kay netizen, amoy pesong pera, Maestro Zai, bakit raw laging gutom sa pritong manok, kulang sa nutrients? Kulang ka sa vitamin Jollibee. Reseta, dosis tuwing Huwebes. Sunod na mula kay Wadaksiwa, Hoy Lauxi, mahilig ka ba sa dagat? Naman, masaya. Magpaganda ka, malungkot. Magpakamatay ka, walang pera. Lumusong lang. Huling tanong, mula kay Mahabang Binti, hindi may tatago ang tunay na pag-ibig, ano sa palagay mo? Kasi, ang pagmamahal sa isa halata. Pero kung dalawa, itago mo ng parang expert. Tapos na ang Q&A session natin. Salamat sa suporta. Naku, pagod na ako. Hala, G-Zai. Ikaw ang pinakasikat na panauhin. Sa palabas namin ngayon, nagdesisyon ang sponsor na ikaw ang unang endorso. Ha? Haha, G-Zai, kailangan mong gumising ng maaga bukas. Kumuha ng gatas ng sponsor sa ref, sa oras ng almusal, uminom ng konti, tapos sabihin ang tagline. AXA. Congratulations. Naku, bukas na umaga, di na naman ako makakatulog ng mahaba. Hay naku. Mga baguhan talaga ito. Nga pala, di ba may dapat tayo? Commercial shoot bukas. Nakakalungkot talaga. Alam kong darating ka. Seryoso, ilang araw lang akong nagmeryenda. Kailangan mo ng tagabantay. 3 araw pa lang ang palabas. Ano naman? Bawal ba akong magmeryenda? Ang petty mo. Walang pangarap. Usap tayo. Alainan. Kay Shen Baoking, komportable at natural ka. Pero sa akin, parang gusto mong umalis agad. Ano ba talaga ako para sa'yo? Please. Ano ka ba? Walang kamatayang tropa zone. Punong payaso sa sirko. Mascot ng McDonald's. Pinakamalaking joke sa Gotham. Hari ng kawalan ng pag-asa. Sukob ni Batman. Reserbang gulong ng reserbang gulong. Permanenteng naka-blocklist. Sapat na. Sobra na. Ang tagal na. Hindi mo man lang ako na-miss? Ang pag-miss ko ay ibang usapan. Pero kung ikaw ang nangulila, pwede mo naman ako tawagan. Alam kong may. Nararamdaman ka pa sa akin. Same account pa rin dati. Isis account. CJ. Aminado ako, nagtagumpay ka. Kahit ang breakup natin ay dahil sa kakulitan mo. Magpapakumbaba na ako. Ititigil ko na ang peking relasyon kay Xu Shuangrong. Tama na yan. Dapat ba kitang pasalamatan? O iniis dahil lang sa pakulo mong iyon? Ano ngayon? Noong nililigawan mo pa lang na forward na kita, kapag pumasok ako sa showbiz, hindi may iwasan ang pakikisama sa mga babaeng artista. Naiintindihan mo noon. Ngayon? Biglang nagdadabo. Kalimutan na, palalampasin ko na. Malaki ang pasensya ko. Ikaw.
Mas mabuting huminto ka na. Naku naman, ang yabang mo, parang loro na may alam sa lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Isang dahilan lang kung bakit kita iniwan. Ano yon? Ikaw ay isang ganap na taong basura. Wala akong magagawa. Sisihin ang sponsor sa sobrang bayad. Ingin Mimi Delightful Miput. Tikman at pasiglahin ang pakiramdam. Ang creative na ng mga netizen, si Sister Zai ang dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang buong internet. Huwag niyong tawaging Love Observation Room, reality show ng mga siraang ulo, hahaha. Kape? Ha? Mukhang meron tayong shoot ngayong umaga. Nakita ko na ang van ng crew. Mukhang pagod na pagod ka. Gisingan ka ng kape? Ah, salamat. Okay na ako dito. Miss Zai, nahuhuli na tayo. Alis na tayo. Sige, aalis na ako. CJ, opo, Miss C. Hindi biro si Miss Zai. Handa ka na ba? Sige, subukan natin. Tara na. Dito na kayo, lahat. Malapit na tayo. Zai Mi, lumabas ka sa palabas. Babaeng oportunista, babaeng pera, lumayo ka kay Jishet. Aba, sikat ka pala saan man. Pero duda ako kung para sa akin sila. Guardia, trabaho nyo. Kung hindi siya alis, patayin ang mga kamera. Anong ginagawa mo? Dumating na gwardya, takbo. Mga gamit kong mahal. Sinabi kong huwag ako isama sa grupong ito, tanga, tingnan mo ang nangyari. Ginulo mo talaga ang buhay ko. Hoy! Luha ng kasiyahan, Hisha. Anong plano mo? Mag-impact ka. Magsisikat ka na. Ang ibig sabihin ni MS, handa ka sa record-breaking na rating. Tingnan ang trending list, may problema si Ate Zai. Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Inatake si Ate Zai. Usap-usapan mga fans ni Mr. Shen ang may gawa. Grabe naman ito. Pinagtripan pati ang equipment. Paano na tayo? Manunood ng stream ngayon. Bumalik na sila online. Teka, yung quality ng video, parang phone stream lang. Ano ba tong plano ni Zai? May malaking mangyayari. Huwag kayong magpanik. Bumalik na ang Reyna. Makinig kayong lahat. Sawa na ba kayo sa mga idol rom? Gusto niyo ng ibang klase? Subukan naman ang mga revenge thriller. Kaya, malaking tagumpay ang event natin. Magaling ang lahat. Walang problema talaga. Matagal na naming ayaw sa babaeng perahan na yan. Isang karangalan ang makasali. Dito sa event na ito, babaeng man-iron ng pamilya. Akala makakapagpabango ng imahe. Sa dating show at makahanap ng sugar dad. Anong joke yan? Hindi namin siya papalusutin. Ngayon nagkunwari kami, mga fans ni Bao Ching. Hinamak namin si Zai. Sinira pa namin ang relasyon ni Zai at Bao. Isang tira, dalawang bagsak. Tagay tayo para kay Xiaorong bilang tunay na power couple. Sino ka? Lumabas ka na dyan. Tingnan niyo phone ko. Naka-record kayong lahat. Ha ha ha. Taga-crew yan. Takbo. ang mop na may tae ay sandata ng mandirigma. Ang mop na may ihi ay parang kulog. Mamatay kayong lahat. Array. Astig. Pumasok ulit kayong lahat. A. I. Huwag kayong tatakbo, mga hater.